Sa kasaysayan ng showbiz sa Pilipinas, ilan lamang ang mga personalidad na nanatiling kilala kahit hindi na sila palaging nasa gitna ng eksena. Isa sa mga ito ay si Randy Santiago, isang entertainer na hindi lamang sumikat dahil sa talento kundi dahil sa kakaibang presensya, tahimik na personalidad at kakayahang mag-adjust sa paglipas ng panahon. Ang kanyang buhay ay hindi isang typical na kwento ng artista na umakyat, bumagsak at tuluyang nawala. Sa halip, ito ay isang salaysay ng isang taong lumaki sa loob ng industriya, humarap sa personal at professional na pagsubok at piniling tahakin ang mas payapang landas habang patuloy na konektado sa sining ng kanyang minahal. Isipin, ibulong sa hangin, paikot-ikot, kay rami pang pasi. Si Randy Gerard Legaspi Santiago ay pinanganak noong Nobyembre 26, 1960 sa Maynila. Mula pa lamang sa kanyang kapanganakan ay malinaw nang nakaangklang kanyang buhay sa mundo ng aliwan. Ang kanyang ama na si Pablo Santiago ay isang respetadong direktor sa industriya ng pelikulang Pilipino, habang ang kanyang ina na si Shelito Legaspi ay isang aktres. Lumaki siya sa isang tahanang puno ng kwento tungkol sa pelikula, produksyon, artista at likod ng kamera. Hindi ordinaryo ang kanyang kabataan dahil sa murang edad ay nasaksihan na niya ang mga proseso ng paggawa ng pelikula at palabas sa telebisyon. Gayunpaman, sa kabila ng pribilehiyong ito, hindi siya lumaking mayabang o umasa lamang sa pangalan ng pamilya. Sa halip, nabuo sa kanya ang pagnanais na patunayan ang sarili bilang isang individual at hindi lamang bilang anak o kapatid ng mga taong kilala sa industriya. Bilang panganay sa magkakapatid na sina Roel at Raymart Santiago, nakaramdam si Randy ng responsibilidad hindi lamang bilang anak, kundi bilang huwaran. Ang kanyang pagkatao ay hinubog ng disiplina sa loob ng tahanan at ng realismo ng showbiz na kanyang nasaksihan mula sa likod ng eksena. Maaga niyang natutunan na ang kasikatan ay pansamantala at ang talento ay kailangang samahan ng sipag at tamang asal. Sa kanyang kabataan, mas nahilig siya sa musika kaysa sa pag-arte. Ang pagkanta at pagtugtog ang naging paraan niya ng pagpapahayag ng sarili at dito niya unang nakitang posibilidad ng isang karerang hiwalay sa anino ng kanyang mga magulang. Ang kanyang unang hakbang sa mundo ng aliwan ay hindi dumaan sa biglaang kasikatan. Nagsimula siya sa mga maliliit na entablado, club performances at live shows kung saan hinasa niya ang kanyang kakayahang makipag-ugnayan sa audience. Dito nahubog ang kanyang natural na sense of humor at relaxed na personalidad. Hindi siyang typical na singer na puro teknikalidad ang ipinapakita. Sa halip, nakita siya bilang isang performer na may dating at marunong magdala ng tao. Unti-unti napansin siya ng industriya at dito nagbukas ang pinto patungo sa telebisyon. Ang tunay na pag-angat ng pangalan ni Randy Santiago ay naganap nang siya ay maging bahagi ng mga noontime variety show. Sa panahong iyon, ang noontime show ay isang mahalagang bahagi ng araw-araw ng maraming Pilipino. Hindi lamang ito palabas kundi isang ritual ng pamilya. Bilang host, naging kaagapay siya ng ilan sa mga pinakamalalaking pangalan sa industriya. Hindi siyang palaging sentro ng eksena, ngunit ang kanyang presensya ay nagbibigay ng balanse. May kakayahan siyang makisabay sa mas malalakas na personalidad ng hindi natatabunan at ito ang isa sa mga dahilan kung bakit minahal siya ng mga manonood. Ang kanyang estilo ng pag-host ay natural, hindi pilit at puno ng respeto sa kapwa-host at audience. Kasabay ng kanyang trabaho sa telebisyon, sinubukan din ni Randy ang pag-arte sa pelikula. Hindi man siya naging pangunahing bida sa maraming proyekto, naging mahalaga ang kanyang mga ginagampan ng papel bilang supporting actor. Madalas siyang gumanap bilang kaibigan, comic relief o karakter na nagbibigay ng gaan sa kwento. Ang kanyang lakas ay hindi sa lalim ng drama kundi sa pagiging totoo at relatable ng kanyang mga karakter. Sa bawat pelikula o palabas na kanyang sinasalihan, dala niya ang parehong prinsipyo, ang magbigay ng aliw ng hindi kinakailangang magpakitang gilas. Isa sa mga dahilan kung bakit madaling makilala si Randy Santiago ay ang kanyang kakaibang imahe, partikular ang palagi niyang pagsusuot ng sunglasses. Para sa marami, ito'y naging bahagi ng kanyang branding ngunit sa likod nito ay isang personal na kwento. Bata pa lamang siya ay nagkaroon na siya ng seryosong problema sa mata, partikular sa kanyang kaliwang mata na dulot ng cyst at iba pang komplikasyon. Ang kondisyong ito ay nagdulot ng limitasyon sa kanyang paningin at naging sanhi ng kanyang lazy eye. Sa halip na itago ang sarili o hayaang maging hadlang ito sa kanyang karera, pinili niyang yakapin ang sitwasyon. Ang sunglasses ay naging simbolo ng kanyang pagtanggap sa sarili at ng kanyang kakayahang gawing lakas ang isang kahinaan. Sa paglipas ng panahon,
Ito ay naging isa sa mga pinakakilalang aspeto ng kanyang personalidad sa showbiz. Sa kabila ng kanyang kasikatan, nanatiling pribado si Randy pagdating sa kanyang personal na buhay. Hindi siya kilala sa pagbubunyag ng detalye tungkol sa kanyang mga relasyon o problema. Gayunpaman, may isang trahedya na lubhang nakaapekto sa kanya bilang tao at ama, ang pagkawala ng kanyang anak. Ang pagkamatay ng kanyang anak dahil sa malubhang karamdaman ay nagdulot na matinding sakit na hindi kayang tumbasan ng anumang tagumpay sa karera. Ang karanasang ito ay nagbago sa kanyang pananaw sa buhay. Mas naging malinaw sa kanyang kahalagahan ng pamilya, oras at katahimikan. Mula sa pagiging aktibong personalidad sa telebisyon, unti-unti siyang naging mas mapili sa mga proyektong tinatanggap. Hindi rin nakaligtas si Randy Santiago sa mga issue at chismis ng showbiz, lalo na dahil sa kanyang mga kapatid na madalas mapasama sa mga kontrobersiya. Gayunpaman, bihira siyang magsalita o makisangkot sa mga ganitong usapin. Mas pinili niyang manatiling tahimik at mag-focus sa sariling buhay. Sa isang industriyang madalas ginagawang puhunan ng skandalo, ang kanyang pagpiling umiwas sa intriga isang patunay ng kanyang maturity at respeto sa sarili. Habang nagbabago ang panahon at industriya, unti-unting nabawasan ng presensya ni Randy Santiago sa pangunahing limelight. Dumating ang bagong henerasyon ng artista. Nag-iba ang panlasa ng manonood at umusbong ang iba't ibang anyo ng aliwan. Sa halip na ipaglaban ng dating pwesto, pinili niyang mag-adjust. Hindi ito nangangahulugan ng tuluyang pag-alis, kundi ng paglipat sa mas tahimik at mas balanseng yugto ng kanyang karera. Patuloy siyang lumalabas sa mga piling programa bilang host o hurado, kung saan ang kanyang karanasan ay pinahalagahan. Sa kasalukuyan, si Randy Santiago ay nananatiling aktibo ngunit hindi na alipin ang kasikatan. Mas pinahalagahan niya ang kalidad ng buhay kaysa dami ng exposure. Nakikita pa rin siya sa telebisyon at mga live events, ngunit malinaw na mas pinipili niya ang mga proyektong may saysay at hindi lamang basta pampalipas oras. Ang kanyang buhay ngayon ay isang halimbawa ng isang artistang natutong tanggapin ang pagbabago at pahalagahan ang katahimikan matapos ang mahabang panahon sa ilalim ng ilaw ng kamera. Sa mas malalim na pagtingin, mahalagang unawain na ang pagiging tahimik ni Randy Santiago sa mga huling taon ay hindi senyales ng kawalan ng ambisyon kundi bunga ng kanyang mas malay na pagpili. Matapos ang mahabang panahon ng pagiging exposed sa mata ng publiko, natutunan niyang pahalagahan ng mga bagay na dati natatabunan ng trabaho at kasikatan. Ang simpleng pamumuhay, ang pagkakaroon ng kontrol sa oras at ang kakayahang tumanggi sa mga proyekto na hindi naaayon sa kanyang prinsipyo ay naging mahalagang bahagi ng kanyang kasalukuyang pagkatao. Hindi lahat ng artista ay kayang gawin ito, lalo na sa isang industriyang madalas inuuna ang visibility kaysa personal na kapakanan. Sa kanyang mga panayam sa mga nakaraang taon, makikita ang malaking pagbabago sa kanyang pananaw. Mas malinaw sa kanya ngayon na ang showbiz ay isang yugto lamang ng buhay at hindi ang kabuuan nito. Ang pagkawala ng kanyang anak ay nagsilbing pinakamalupit ngunit pinakamalino na paalala na ang oras ay may hangganan at ang tagumpay ay walang saysay kung kapalit nito ang pagkawala ng koneksyon sa mga taong mahalaga. Dahil dito, mas naging mapili siya sa mga papel na tinatanggap, mas naging maingat sa pisikal at mental na kalusugan at mas naging bukas sa ideya ng pamumuhay nang hindi palaging nasa gitna ng atensyon. Mahalaga ring banggitin na kahit hindi na siya kasing aktibo ng dati sa mainstream media, nananatili ang impluwensya ni Randy Santiago sa mas batang henerasyon ng performers. Bilang host at hurado sa mga patimpalak ng pagkanta, dala niya ang disiplina at karanasang hinubog ng ilang dekada sa industriya. Hindi siya ang uri ng mentor na maingay o mapanghusga. Sa halip, kilala siya sa pagbibigay ng payo na praktikal, makatotohanan at may malasakit. Ang buhay ni Randy Santiago ay maaari ring basahin bilang refleksyon ng pagbabago ng showbiz sa Pilipinas. Mula sa panahong dominado ng noontime variety shows at pelikulang komersyal hanggang sa pag-usbong ng digital platforms at bagong anyo ng aliwan, naranasan niya ang halos lahat ng yugto ng industriyang ito. Ang kanyang kakayahang mag-adjust, umatras at bumalik kung kinakailangan ay patunay ng kanyang pagkaunawa sa galaw ng panahon. Hindi siya nanatili sa nakaraan, ngunit hindi rin siya itinakwil ng alaala at aral na dala nito. Sa huli, ang kwento ni Randy Santiago ay hindi lamang tungkol sa isang sikat na personalidad, kundi tungkol sa isang taong natutong unahin ang pagiging tao kaysa pagiging artista. Ang kanyang tahimik na presensya sa kasalukuyan ay hindi tanda ng pagkalimot kundi ebidensya ng isang buhay na mas buo at mas may kahulugan. Sa pagdaan ng panahon, maaaring hindi na siya palaging makikita sa telebisyon, ngunit ang marka na kanyang iniwan sa kultura ng aliwan sa Pilipinas ay mananatili. Ang kanyang buhay ay patunay na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa ingay ng palakpakan, kundi sa kakayahang mabuhay ng may kapayapaan,
integridad at respeto sa sarili.